Ayun na nga po. So he's a technician po kasi. So kami po yung parang assistant ng mga doctors, ng mga pathologists in general. So yung mga pathologists po, sila yung mga babasa ng mga cancer cases. Mga diagnosis. Yes po, mga diagnosis. So parang sila yung primary na magbabasa muna ng case. And then kung sino yung requesting physician nila nung patient. So sa kanila na ipapasa yun. So sa kanila na yung final diagnosis. So parang kami yung nagiging assistant nila. So nasa cutting. Wait. Parang hindi yata tama yung parang kayo yung assistant lang. Parang gano'n po kasi nagiging tingin nila. Ilang. Kasi without you, paano nila makukuha yung mga ano na yan? Ayun ba, yung mga medtech nga daw po is the unsung heroes sa medical. I think sa hospital, lahat ng tao dyan important eh. Down to the lowest level. Kasi kung hindi din marunong yung mga janitor maglinis, ang dami din yung dyan may sakit. So lahat important actually. Talagang sakit. Okay. So, yan nga po. So, nasa cutting, ano kasi ako. Cutting So, edge. kami yung nagka-cut ng specimens. As a histotech, kami yung nag-stain, i-embed, nagpa-process, nagka-cut. So, nasa cutting po kasi ako. So, parang ganun yung rotation namin sa loob. So, since nagka-cut kami ng specimens, may mga specimens kasi na maliliit. And may mga specimens naman na malalaki. Mga lamang loob po ng tao. Sorry. Actually, it's very interesting the way, lalong-lalo na yung blood, di ba? Pag inaano. Di po, yung sa case ko po, hindi ako mahawak ng blood. No? So, more on organs na ng tao. Mga loob-looban ng tao. Oo. One time na nagkaroon kami ng case na isang buong amputated leg yung oh my God. So, parang kukuha lang yung pathologist doon ng konti, no? And then, kami na baka. Sorry po. Okay. No, it's okay. It's part ng reality of I mean, all jobs talaga require a certain amount of So, yun na nga po. things you don't wanna do, but you have to do. True. So, nagkaroon po kasi kami ng specimen ng skin. So, skin siya. So, syempre, kapag skin, di naman po pwedeng buong skin yung kukunin. So, konti lang. So, sobrang liit lang po talaga. So, since kinakat po namin siya, gamit yung microtome. May video. So, picture mo lang. So, yung kinakat po namin, ganito na yung magiging itsura niya. Hindi kita eh. Hindi ko masyadong makita. Dito na siya. Ayan siya. So, Okay. ito yung mga specimens. Nandito sa loob ng white, yung cassettes, yung tawag namin dyan. And then, lilipat namin sila dito. So, ito na yung nakat namin. So, nakikita nyo po yung skin. Ayan po yung example na skin, sobrang liit. So, para nagkaroon ng case mo na sa sobrang liit nun, since need ko pong habulin yung specimen para lumabas siya. So, kinapalan ko po yung cut. And then, hanggang sa natapyas yung skin. And then, nung natapyas ko siya, pinaulit ko po dun sa kasama ko. Uy, paano naman pa-re-embed? Parang palagay ulit dun sa cassette na maayos. So, nung pinabalik ko na po doon, sobrang liit na lang po kasi sobrang nipis na lang talaga. Wala ka nang makikita na kahit na. And then, sabi po sa akin ng mga seniors ko, bakit ganito lang to kaliit? So, parang, dun pa lang, nag-overthink na ako. Sabi ko, shucks, bakit nga ba sobrang kinapalan ko? Kasi, hindi ko talaga siyang kapalan kasi hindi ko siyang habulin para lumabas siya. Pero since nasobrahan siya, so naging sobrang nipis na lang. So, anxious na ako, ganito, ganyan. So, baka tumawag na yung doktor, ganito, ganyan, dami-dami nang sinasabi ng mga seniors ko. So, parang pag-uwi ko po nun, sobrang na ako nag-worry. Sabi ko, shucks, paano kung tumawag siya bukas? Sunday kinabukas. So, Saturday duty ko po kasi nun. So, Sunday kinabukasan. So, medyo sabi ko, what if tumawag siya ng Tuesday kasi off ko ng Monday? What if pagpasok ko, tatawag siya, gano'n, magreklamo siya, uy, bakit ganito na lang yung specimen ko? Wala na ako mabasa, wala na ako makita. So, yun po. So, from there, sobrang dami ko namang
ko na naman pong negative thoughts sa utak ko na baka mag-IR ako, pagalitan ako ng seniors ko, ng supervisors ko, ganun. Oo. So, parang ganun po yung naging worry ko last week. So, last week lang nangyari yun. So, yun po. So, yun po yung nag-urge sa akin na nung sinabi po ni Teacher Susan na kung pwede na ako yung So, parang, oh nga, no, what if pwede naman, i-share sa mga Oo. fellow mga fellow yun po, na huwag sila mag-worry. Kasi, hindi talaga makakatulong yung worry. So, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Ay, sige, tatapusin ko na siya. So, for the whole week na wini-worry ko siya, pero sa kalagitnaan, nagpe-pray po talaga ako. Kasi nung pag-uwi ko po ng time na yun, nung Saturday duty ko, sabi ko, Lord, please lang. Yung last resort ko po is yung tatawag yung doktor. Ayoko makipag-usap sa doktor talaga. So, sana may mabasa pa rin siya, ma-diagnose niya pa rin na maayos yung patient niya. So, yun yung naging prayer ko. For the whole week, yun lang yung prayer ko. So, praise God kasi hindi tumawag ito. So may chance ka pa. Pa, So, ano yan? Ini-scrape mo yung skin? yung doktor po yung nag-scrape. Then, pinapadala po nila sa amin. Okay. So natapyas mo. Papanatapos. Okay. Ano yan? For skin cancer, ganon? Oo, mga ganun footage na klase. Minsan Masyadong. naghanap sila ng bacteria sa skin, mga fungi sa skin. Basta kung ano naman po yung mga pwede na makita sa skin or any other organs. Oo. Wow. Well, ang bagay sa katawan, pwedeng i-check. So, yun yung parang winary ko for the whole week. Pero, praise God kasi wala nangyari. Praise God kasi hindi tumawag, walang IR na nangyari, hindi ako napagalitan ng seniors ko. Dapat sabihin, hindi naman exactly pinagalitan. Parang, nagsabihin nila ako na next time, huwag mo nang gagawin yung kapalan. So, yun. So, were you able to read yung skin? What Yung doctor na footage yung babasa. So, nabasa siya? Nabasa niya po yun. Parang ina-assume ko na rin po na nabasa niya na kasi 1 week na po yung nakalipas eh. Oo. Hindi tumawag. No, hindi siya tumawag. So, walang problem. So, yun na yung pag-uusapan natin for today. Anxious for natin. So, itong lesson natin kasi na to, nakita ko siya, nabasa ko siya sa Bible app, yung YouVersion. So, since sa YouVersion kasi merong mga devotions, ganyan. So, na-anxious talaga ako. Sabi, basa, ganyan. So, naghanap ako ng pwede or makaka-relate talaga. So, ito yun. Maikli lang to, guys. Okay, mag-expect. Wala na rin akong boses. It's okay. Okay. So, napag-aralan niyo ba yung verse natin? Philippians chapter 4. Verse 4 to 13. So, yun yung verse natin. Hindi yung malayo dito eh. Open nyo na lang sa mga Bible. So, yun yung pag-aaralan natin. Kasi doon, naglalaro yung devotion natin. Okay. So, pabasa na lang. Sino po yung nagbasa kasi wala na akong boses? Sige. Sino may malakas na boses dyan? TJ, can you read? Are you there, TJ? Wala yata si TJ. Sino pang malakas na boses? Veytan. Hello, good morning po. Can you Ay, hear good me? afternoon na. Ay, good afternoon. Sige, nakasan mo na, Okay. Bethan. Good afternoon. How do I deal with worry or anxiety? Many people never seek that answer. They assume that anxiety comes with life. To a degree, they're correct. Anxiety comes with life, but anxiety shouldn't take over your life. Masabi niya dyan, guys. Agree ba kayo? We Sabi dyan, agree. many people never seek that answer. So talagang, hanggang ngayon, hinahanap pa rin natin yung sagot eh. Bakit pa rin ako na-anxious? Parang ganun. It's a never-ending saga of question na, bakit na-anxious pa rin ako? Kahit na nagpapag-pray na ako, na-surrender ko kay Lord. So parang,
And then, iisipin na natin na normal na siya. Parte na siya ng life natin. Pero, dapat, hindi natin hinahayaan na yung anxiety na yun is kinakain tayo. Na iti-take over niya yung life natin. So, dapat we will never live na puro anxiety and worry lang nasa utak natin. Mm-mm. So, next. So, what did the Bible say about worry? Pabasa po ulit. Miguel, let's ask Miguel. Let's ask Miguel. Ay, si Miguel. Ay, si Also- Miguel muna. Sige. What did the Bible say about worry? In the book of Philippians, Paul wanted his friends to know that they didn't have to worry about their lives because God was taking care of them. He wrote to them in Philippians 4:6, "Be anxious for nothing." Yun. So, di ba yung message ni Pastor June is all about sa buhay ngayon ni Paul. Mm. So, ngayon, nasa part na tayo ng sermon series ni Pastor June wherein i-aarestuhin na siya. Pero tong book na to ng Philippians, sinulat niya habang nasa kulungan siya. So, di ba kung nasa kulungan ka, anong iisipin mo? Di ba, wala, dito na ba ako mamamatay? Di na ba ako makakabalik sa family ko? Parang gano'n, di ba? Pero si Paul, never niyang iniisip yun. Ang iniisip niya pa rin yung positive thoughts na gino-glorify niya pa rin si God kahit na nasa loob na siya ng kulungan. So, yun yung sinabi niya, di ba? Sabi niya sa atin, na friends niya, na siya pala friends niya tayo, so, sabi niya, we don't have to worry about it because God is taking care of us. So, grabe yung assurance yun, no? Na, grabe si Lord. Parang, alayo niyang tignan. Pero, may-feel mo na lapit-lapit niya lang pala kasi nandito siya para sa atin. So, yun nga, sinabi ni Paul, be anxious for nothing. So, para saan pa na magiging anxious ako, di ba? Kung nandiyan naman sila, siya na yung babackup sa akin. Ganon. Yun. So, yun na nga, yung verse natin, do not be anxious. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, itong verse na ito, parang naging life verse ko na rin siya, kasi sobrang overthinker ko talaga, teach. As in, sobra akong, Overthinker ka? sobra teach. As in, yung tipong kahit gusto ko na siyang alisin sa sistema ko na ayoko na mag-overthink, ayoko na mag-worry. Pero dito pa rin talaga siya. So, itong verse na ito yung nag-lead sa akin na unti-unti ko nang na-improve yung sarili ko na i-let go, i-surrender lahat sa Kanya. So, ganun po. So, yung verse na po to is, parang naging live verse ko siya since na nag-review ako for my board exam. Kasi sobrang na-anxious ko talaga ako. Sabi ko, what if di ako masagot? What if wala ako masagot sa araw na yun? So, parang, inuulit-ulit ko po sa utak ko na do not be anxious. Kasi nandyan siya. So, ganoon. So, sana kayo din, guys, ganun din yung magiging understanding nyo sa verse na huwag tayo maging anxious about anything kasi nandyan siya. Meron ba dito na madalas na maging anxious? Normal, di ba? Sabi lang yun ni Liz. So, normal na talaga yan, guys. Wala tayong magagawa kasi tao lang. Galaxy. Tapos, Galaxy na ako. So, pwede natin gawin. So, yun. So, sana, Don't worry. yung verse na yun is maging way para never na tayo I mean, hindi naman never kasi yun na nga, sabi ko nga kanina, normal na talaga siya. Maibsan or malesen yung pag-worry natin. So, May panglaban na tayo sa yes. Um, So, Tama, yun ang si maganda Jesus. itong verse na to. Magandang verse na to. Ayan o, si Jesus na Oh. mismo yung nagsabi. Hindi lang si Paul yung nagsabi ng time word. Si Jesus na mismo. Oh, So- let's ask Iya to read the verse. Iya, Ayan. nandiyan ka? Hello, Iya. Can you read the verse? Matthew 6:34. Don't worry about tomorrow, because tomorrow will have its own worries. Each day has enough trouble of its own. Oh, Oh, di Yun, ba no? maganda? no? Each day has enough trouble of its own. Araw-araw tayo may struggle, araw-araw tayo may circumstances na yung pinapakar. So, Correct. bakit kailangan mo i-worry yun, no? Na, dito pala sa araw na to, i-worry mo na kung nakakainin mo bukas. Ano ko lang po bukas? Ano yung baon mo? No, di ba? So, bakit kailangan mo yung i-worry?
Kasi each day, dito pa lang sa araw na to, may kinakaharap ka ng issue, may kinakaharap ka ng problema dito. So bakit, why not focus on one, ano mo na, di ba? On one problem. Subukan mo na, i-solve mo na yung problem mo today before ka mag-worry about tomorrow. Diba? Para medyo ma-lessen naman yung pag-overthink mo, yung anxiety mo. Diba? Kasi ganun po yung ginagawa ko lagi, Teach. As in, nandito pa lang ako sa araw to, parang minawari ko na kagad ko na yung mangyayari kinabukasan. Ano kaya mangyayari sa work bukas? Yan. So, dapat hindi ganun. Kasi yun nga sinabi ni Lord, each day has enough trouble. That's true. Oo. Ang gusto ko i-add yun dun sa sinabi mo kanina, na nag-worry ka na baka tumawag yung doctor. Kasi hindi naman siya tumawag. Hindi naman- So, sayang yung worry. Sayang. Yun po kasi, Sayang yung worry mo. yun nga po, at ko rin, worrying does not add a second or minute in your Your life. life. So, bakit mo parang sinasayang yung oras mo na mag-isip ng hindi maganda about kinabukasan or anything else? Kung mismo sa araw na to, is may nangyayari na. So, why not focus more on the present than in the future? Mm. Oo, isa lang. Luhangin na lang po. That's right. Oo. So, So, yun guys. Kung may ano pa gusto yan. Kung may gusto ko yung yan na insight, ganyan pa. next. Okay. So, ito na yung parang main point ng ating lesson. So, how to overcome anxiety. Keep kalmado lang. So, sa kasi, sa devotion ko na yan, is meron siyang acronym for calm. So, pabasa na lang po. Sige, mag-assign ka. Sino gusto mo magbasa? Dito. Guys, wala naman. Yan, sa inyo. Sa inyo naman. Kasi Okay, kanina tinawag ko na siya. Go, Tristan. C. Celebrate God and His goodness. A. Ask Okay. God for help. L. Look on the bright side. M. Meditate on good things. Ano yung napansin niya doon? Di ba puro good? Puro Good, ano? positive, bright. Puro positive things lang, puro positive words lang yung nakikita niyo dyan. Oo. So, every time na na-anxious kayo, or nag-worry kayo, ganyan, keep calm. So, letter C. Sa Tagalog, ano yung keep calm? Hindi ko naintindihan yung calm. Ano ba sabi nung calm? Keep calm. Relax lang? Ganon? Parang ganun, Teach. Malumanay daw. Cool ka lang. Chill lang. Chill. Chill lang. So, yun, isa-isay natin yung letters ng calm. So, C is for celebrate God and His goodness. So, sabi sa Philippians chapter 4, verse 4, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Wow. So, yun na nga, sabi ko nga kanina, bakit mo sinasayang yung oras mo na mag-worry kung pwede mo namang isipin yung mga bagay or yung mga blessings ni Lord na binigay niya sa'yo. Diba? And why not thank Him for that? Right? So, parang making good thing pa yun sa pag-suspend ng time natin with Him. Why not, instead of worrying, magkaroon ka ng quality time sa Kanya, tapos mag-thank ka sa Kanya and celebrate His goodness, right? So, instead na mag-worry ka, isipin mo na lang yung mga bagay na ginawa niya for you. So, in that case, di ba parang may-clear na yun. Okay. Ganda This is- ng- Yung Always. rejoice ha? Rejoice always. Always. Hindi naman- Always. hindi Guys, naman- hindi sometimes. Hindi yun sometimes. Paano naman pag may masama naman talagang mangyayari, magre-rejoice ka pa ba? May ano naman, di ba? Mourn with those who mourn. Siyempre, maging sad ka at times na may sadness, pero hindi tayo magdadwell. Yes, sa tama. ganun. Hindi tayo magtatagal sa situation na gano'n. Na puro grieve lang. Okay, don't stay sad. Huwag matagal yung sadness, di ba? Hindi naman sin na malungkot kasi may nakakalungkot talaga na bagay sa mundo. Well, there's always something to rejoice about in every situation. Hindi tayo nag-celebrate na nagkasakit tayo, pero minsan kasi itong news niya maka-exam. Oh, TJ has a nice answer dito. Sabi daw ni Habakkuk, mag-rejoice.
even Mm. during sad times. Pwede pa rin. Perspective pa rin, no, teach? Kasi merong after that, may mangyayaring maganda palagi. There's always something good that will happen sa mga bad situations. There's always something good. Yeah. Ito yung quote na yung Ate Joanne, there's always a rainbow after the rain. Parang ganun. Kanta ata yun. Ay, kanta pala yun. Ano yun yung sa Miss Universe Contest? A silver lining? Wow! Oh, sino ba nagsabi no? Nakalimutan ko na. Si ano po? Si Catriona. Kit Catriona. Okay. So yun, always, hindi sometimes. Guys, ha? So kahit na down na tayo, sana mag-look forward pa rin tayo or mag-look back instead sa mga bagay na ginawa ni Lord na mabuti. So, we look up and Yes. to God. so next sa ating acronym, letter A. Ask God for help. Tama! Kanino ka ba hihingi ng tulong, di ba? Kay God lang. Kasi, siya lang din yung makakasolve ng problem. So, sabi sa Philippians chapter 4, verse 6a, don't worry about anything, instead, pray. Pray about everything. Tell God what you need. Di ba? Mhm. So, sobrang buti talaga ni Lord. Kasi, handa siya makinig sa atin. Friend talaga natin siya. So, sobrang gaan sa pakiramdam na meron kang someone na may kinig sa'yo. Hindi lang basta may kinig sa'yo. Isasolve niya pa yung problema niya. Problema mo for you. So, Yeah. sobrang laking assurance nun para sa atin. Diba? So, need mo na siyang kausapin, need mo na siyang i-ask na, Lord, sana tanggalin mo na lang kung ano yung tumatakbo sa utak ko na hindi maganda. That mga worries ko, anxieties ko, to surrender ko sa kaya mo na yan din. Ganon. Kasi, di naman natin kayang solusyonan yung sarili natin problema na tayo, no? Most of the times, tayo as tao, gusto natin mag-seek ng tulong sa iba nating kapwa-tao pa. Eh, hindi rin naman pala capable yung tao na yun na mag-solve ng problem natin, di ba? So, diba, di naman siya naman doon. Sabi mo, maayos na kayo. Ganun, di ba? So, parang, nagpapatong-patong na din yung problema mo. So, why not kay Lord na kaagad? Yes. Kasi nandiyan naman siya. Nandito naman siya. So, bakit kailangan pa mag-seek ng help sa ibang tao kung nandyan naman siya mismo sa'yo na pwede mong hingan ng tulong? So, need mo lang talaga siya kausapin, maging sincere ka lang. Kasi alam niya rin naman kung ano yung tinatakbo ng utak sa kanang puso natin. Wala tayong maitatago sa kanya. Amen. So, kahit na magmatigas ka pa dyan na ang taas-taas ng pride mo, hindi, kaya ko na to. Independent ako eh. Ganun, Strong, diba? independent woman. Dependent ako eh. Kaya ko na to. Kaya ko na solusyonan to. Pero hindi pa rin natin kaya yun. Oo. So, sana kung magkaroon man ng time na sobrang bigat na ng problems natin sa life, si God yung una nating hahanapin. Si God yung una nating kakausapin. Yeah. So, Saka siguro, part din nun yung maging sensitive ka sa answer niya. Kasi, kasi Way to syempre, way, hindi yeah. naman lahat ng answer ni God is yes. Minsan, no. Pero minsan, di ba, ang no ni God is blessing din yun. Kasi, parang may one time kasi na nag-no siya sa gusto. And then, parang, pinipili ko siya, "Lord, gusto ko pa rin to eh. Bakit ayaw mo ibigay sa akin to?" Parang ganun. Pero, sa kakapilit ko sa kanya, wala pa rin nangyari. No pa rin siya. No, hindi anak, hindi to para sa akin. Pero nung na-realize ko na habang tumatagal na nag-move forward ako sa situation na yun, kaya pa nag-no si Lord. Kasi, sobrang ganda pala nung future na inanda niya para sa akin. better than you. Oh, better than nung gusto ko yung desire ko o yung plan ko para sa sarili. So, sa kada nung ni Lord is blessing in disguise din yung friends. So, sana wag nating isipin or wag tayo magtampo kay Lord na, hindi naman binigay ni Lord yung gusto ko, ganyan. Parang wag ganun. Wag natin siya sisihin kasi, guys, ito hindi natin alam kung ano mangyari sa future natin, pero si Lord alam niya. Yun na lang yun. Alam ni Lord kung ano mangyari sa future natin. So, bakit tayo nagpupumilit sa gusto nating mangyari kung siya, alam niya na, di ba? So, wag na tayo magkipagtalo sa kanya kasi talo pa rin tayo. Tao lang tayo, God siya. So, ano laban natin? So, sa kanya lang dapat. Sa kanya ang huling say, sa kanya ang will. God, your will be done.
Ganun lang. So, yun. So, next na tayo. Teach, may dadagdag ka pa po ba? If you have any questions, you can raise questions kung meron kayong gustong tanungin. Oo. Thank him for all he has done, even the failures na sa Mm. buhay ninyo. Kasama yon. Yun ang nagpapalakas at nagbibigay ng Tama. sa buhay. Yung Parang- para din sa yung lesson natin ngayon, yung session ni Ate Bismi, may relationship din siya sa mga lessons natin sa midweek sa the Red Sea. Oh. Katulad po nung this Saturday, nung Valentine's Day, Wednesday, sabi po ng Red Sea rule number 5 is to stay calm and confident and give God gratitude. Parang yun sa part po na yung acronym nga po na stay calm. Tapos parang yun din po yung stand still, let God, give it to God and let Him. Galing. Tapos yung number 4 ata yung pray. Yung right out was yung mga Israelites kay God and they trusted God. Ang galing. Connect talaga. Siyempre kasi yung Bible, di ba? One book nga naman talaga siya. And nakaka-amaze how everything connects together, di ba? Kasi Exodus yun Old Testament Ito New Testament. Pero same pa rin yung sinasabi ni God. Galing. Yeah. Okay. Okay na po, teach. So, okay, next na tayo. So, letter L na tayo, guys. So, look on the bright side. So, sabi sa Philippians chapter 4, verse 6b. Thank Him for all He has done. So, parang, di ba, konektado ulit siya dun sa, dito. Always be full of joy. Celebrate God and His goodness. So, punong-puno pa rin siya ng positivity. Look on the bright side. Huwag ka lang bumalik sa mga dati mong mga mistakes, ganyan. Or sa mga dati mong mga worries. Na hindi na dapat i-worry kasi Tapos na. Tapos na. tapos na nga, babalikan mo pa, di ba? So, dapat hindi mo na binabalikan yung mga past. Unless, di ba, may mabuting lesson ka namang nakuha doon sa past. Pero always look on the bright side. May mga tao kasi gustong-gusto nila nagwo-worry Gustong-gusto nila. Diba? Maski sabihin mo, stop it. Ay, hindi. Gusto ko mag-worry. Ay, talaga. Ganon. Maging thankful tayo kay Lord kasi kahit na sobrang kulit natin na gusto pa rin talaga natin mag-worry. Nandiyan pa rin siya para pa. Well, I don't know about you. Napag-aralan ba ninyo yun? Something happens to your body when you worry. What's that? What happens inside you? Oh! Hormones and stuff. Yung physical, let's talk about the physical thing. Kasi Oh, sobrang active ng brain mo sa makatulog. Stress yun ini-stress mo yung sarili mo unnecessarily, right? tapos pala sumasakit din minsan yung katawan. Diba? Yung Actually, ulo ko. yeah. Chain reaction, Kasi kung So, anong parang- nangyayari sa'yo spiritually can affect you physically. So, alisin yung worry na yan kasi hindi maganda. So, tama. Kasi ang number 1 killer ngayon sa mundo, hindi naman heart attack stress. Stress talaga yung number 1 killer. Parang yung stress na nagiging prior condition mo, din magkakaroon ka ng sakit. Ganyan. Yeah. Parang in your root talaga. Stress is the root of all. Ano mga hormones? Ano nga yung mga hormones na yon pag nai-stress ka? Anong mga hormones yon? Ano ba yung cortisol yan? May mga happy hormones Nakalimutan ko na, na. hormones na hindi maganda sa body mo, di ba? So, nag-circulate yan sa blood mo pag hindi mo, kaya si God, alam niya, kaya sabi niya, huwag ka mag-worry kasi pag nag-worry ka, tsak, magkakasakit ka. Di ba? Physically speaking. So, God wants the best for us talaga. So, yun na talaga ang boses, guys. So, yun, tapos na tayo sa letter L. Next, last na tayo, M. Meditate on good. Good na naman. Wait, Good. nakakatuwa yung sinabi ni TJ. Ano ba yung sinabi ni TJ, Teacher Joanna? Pakibasa nga. Sabi niya, ang feeling ng anxiety, biglang nawala. Ano, wala? Asan yun? Wait lang. Sorry.
Ang feeling ng anxiety is parang nag-feel weird yung chan mo. Tapos gusto mong inigas yung body mo. Ano inigas? Ano yun? inigas? Ano inigas, TJ? Sorry. Naninigas? Gusto mong inigas yung body? Para mag-Stephen. Mag-Stephen ka. Kaya parang naninigas. Oo, parang nai-stress talaga. Actually, yung Ah, chan mo number one, yung chan mo number one, magkakaroon ng madaming acid. Tama ba? True. Nangyari yan sa akin. Kaya nagkakaroon ka ng hyperacidity dahil sa worry mo na yan. Personal experience talaga. Kaya tigilan. Sobrang tumaas yung acid ko as in hindi ako makakain. Oo, Hindi nawawalan ka na. makakain, nasaya ako. Yan yung mga physical manifestation ha. Wala Kaya akong energy, alam ni God yan. Parang Kaya gusto mo yung- na kumiga. Kaya yung mga commands ni God talagang merong ano talaga yan. Alam ni God na when you worry, your body will be affected. Hmm. Oo, galing ni God nga eh. Ayan, meron pa dito, nahihilo. Ano pa, like sobra yung room gumagalaw. Ayan, nakakatakot yun, di ba? Yung na-feel dizzy ka. Nahihilo ka. Si Bethan may sinabi din po, yung sins may negative consequences. Yung physically, emotionally, spiritually, medically, and mentally. O, ang daming ah. Yeah. Oo, tama yun. Tama yun. Ay, may add ako dun sinabi ni Bes. Ano yung bagay isang pag-worry isa sin? Oh, it's true. Tama Sin yun. yan, guys. Parang recently ko na lang din siya nalaman. Kasi di ba kami anxious about anything, ano? Recently ko na siya nalaman na worrying isa sin. Oo, sinabi na nga ni God, tapos worry ka pa ng worry. Nagkakasala. So, ang laking kasalanan na nun, guys. So, dapat mag-sorry tayo sa kanya na, Lord, sorry kasi nag-worry ako eh. Kasi pag nag-worry ka, parang nagda-doubt ka na rin sa kanya. Wala kang tiwala sa kanya, wala kang faith sa kanya na kaya niyang gawin yung bagay na pinagdadaanan. Kaya niyang isolve yung pinagdadaanan. Pero sandali lang, kailan ba nagiging legit ang pag-worry? Legit? Nagiging legit ba ang pag-worry? Kailan ba nagiging legit ang pag-worry? Is it okay to worry also? Are there times? Are there times na okay mag-worry? Let's say bumabagsak na yung grade mo. Do not worry. Ano na yan? Sabi na ba? Yung Bible, wag daw mag-worry eh. O di wag. Guys, it's just a number. It's just a number. Guys, don't define me. Number lang yan. Pero it makes sense. True one. Hindi. Pag bumababa na yung grades nyo, huwag kayong mag-worry, mag-aral kayo. Mag-aral na mas mabuti. Yan. Kasi sayang yung time sa pag-worry. Eh kung nag-aral ka na lang. Oo, ganun. Tama. That's right. Okay. Sabi ni Tatamaan TJ, Ano? Ano sabi iya? ni- Hindi naman Tamaan po ako doon. Natamaan daw siya. Sabi ni TJ, hindi naman po mag-worry, gawin lang po yung tama. Pwede naman po gawin ang tama na walang worry. Haha. Yan. Pero Worry kasi, lang, if you will notice, yung mga hindi talaga nakakakilala kay God, grabe sila mag-worry. Oo, madami na nga silang pera, nagwo-worry pa sila. Minsan hindi ko maintindihan talaga yung mga ganun. They keep on walang worrying. security. That's right. Yung sige, anyway. Okay. Sabi ni Bethan, worry kasi is emotion, so natural reaction siya. But let's not dwell in it and trust it to God. Ayun, tama. So parang parang temptation. Parang, pag napansin mo na siya, may pwede kang gawin. Either mag-worry ka or, ay, nagsastart na mag-worry. Gawin ko na to. Bigay ko na siya. Kaya Bigay maganda ko na yung kay God. may Christian sa bahay kasi yung hindi mga Christians, manonotice nila na hindi ka yung congregation. masyadong worrisome. Diba? Sana naman ganon. Kasi paano na yan kung ikaw yung Christian, ikaw naman yung number one na nagwo-worry, tapos sila cool na cool lang. Diba? So Baliktad. dapat nakikita talaga sa'yo
because you have God in your heart, you don't have to worry about things, di ba? Nangyayari talaga yan without your intervention or control. So, chill ka lang. Relax ka lang. Oh, yes, Vivian. Vitan wants to say something. May mga ano din po kasi, unbeliever na ano, hindi nagwo-worry, na mga hindi nagwo-worry. So ano lang, parang mostly, kumukuha lang sila ng motivation sa sarili nila. Parang dead-end motivation. Yeah, correct. O, That's true. ganun. By nature kasi, meron talaga silang mga goals and plans na sa buhay nila. So they don't worry about many things. Pero ang end naman nun, ano, they're doing it for themselves lang. So, Parang dead-end po, teach. yeah. Diba? Parang self-sufficiency lang, temporarily. Madi-discover nila yung self-sufficiency nila, wala naman palang eternal meaning, 'di ba? Di ka nga nag-worry tapos you find yourself in hell. That's the most tragic of all things, 'di ba? Baka yun po yung magandang worry. Pag nag-worry ka about your eternal destination, it will lead you to seek God. Pwede Oh, ba eh? yeah, maybe when you ask questions, tama 'yon. Nagwo-worry ka, tama ba 'tong mga iniisip ko? Ganon. Yeah. So Well, yun, pag Christian na tayo, meron na tayong pupuntahan. that's totoo. Kasi nung hindi pa ako Christian, nag-iisip ako noon ano mangyayari sa akin pag namatay? Paano na si father ko? Naisip ko yun talaga noon. And God answered my prayer when I was already 30 years old. Can you imagine that? So may mga ganun talaga nangyayari. May mga questions ako nung maliit ako na na-answer lang after many years. But it was God all the time na nandiyan siya. Talagang nilid niya talaga ako to that very moment. So talagang si God will never susubaybayan ka talaga niya. He will guide you. If you really seek Him with all your heart. Okay, so ang ganda naman itong verse na to. Dapat i-memorize natin to eh. Actually, parang yung buong Philippians, yung buong passage BC niya, ganda eh. Kaya ba i-memorize to? So, last na po tayo sa ating acronym, letter M. Meditate on good things. Philippians chapter 4, verse 8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy. So, Wow. So yun pala yung ipapalit. Imbis na yun yung worries mo yung iisipin mo. Ito pala yung iisipin mo. Fix Diba? your thoughts on what is true. Kasi pag inisip mo to, wala ka lang pwedeng pumasok pa dyan sa mind mo na negative. True. Kasi hindi enough na itanggalin mo yung negative eh. Ano yung laman nun? Babalik lang yun. ano ba yung ipalit, di ba? Oo, dapat may ipalit ka. So, Yeah. ano ipapalit mo? Good things. Yung alam mo makaka-glorify kayo. Hindi puro worry. Puro good lang. Ano ba yung things na true, honorable, right, pure, lovely, admirable? Ano ba yung mga bagay na ganun, di ba? Nakikita natin sa word ni God. Parang dinidescribe niya na yung God's word. Actually, parang dinidescribe niya si God. Diba? Parang sinasabi nila na mag-focus tayo kayo. And we make time for it. Oh, what is true? What is honorable? Oh, kung ikaw ay may mga magulang, honor your father and mother at the very pinaka-basic 'yon. So, 'yon kung nagagawa mo 'yon sa bahay, you can easily do that in school, sa work, with other people. Kasi ginagawa mo sa loob ng bahay, 'di ba? Technically speaking, yun talaga ang magandang situation. You do what is honorable and right and pure. Ang ganda nga. Sabi ni TJ, binigyan na tayo ng criteria. Parang sabi po, yung iniisip mo, i-judge nyo po based on this verse. Oo nga, no? Right ba itong iniisip ko? Pure ba itong Oo, iniisip ko? tama nga. Oo nga, no. Nice, TJ. Ano ba yun? May nakita din akong 4-way test. Pero ano yung 4-way test na nakikita ko minsan dyan sa
sa mga ano, naka-post siya diyan sa mga corner ng mga kalye. Is it true? Is it, ano yun? Nakikita mo ba yun, Teacher Joanna? Four-way test? No? May nakakita ba na? Wala. Parang wala. Para din sa mga daan. Forward test? Hindi napapansin ko. I didn't really get to Wala pa nakakita niya. Mm. deeper. Si Angel lang daw po. Pero hindi po niya masyado pinapansin. Sa mga daan. Meron palang pinaka. Si Angel, nakita na niya, ano kayo dun eh? Parang hindi ko kasi alam. Ganyan teacher. Forward. Hala, nawala na yata. Wala internet. Oh no! Makakat. And mas kita. Kasi sabi teachers. Teacher Chinese. This is really great. Honor. Yung ano, tandun sa tao, ano pati, di ba? And he did it out of pure, ano lang, pure yung motives niya, just to help lang talaga. Di ba, daming Off nga natin yung camera. example sa Bible about help Teach choppy chop. people. Oo. Sa mga buhay natin, sa mga ano, I don't know, is this admirable? Admirable ba yung nakikita? Oh, nawala ba? Oh, what happened? Ayan. Yan. They got lost. Okay. Better na po ba kami? Ayan. I thought- Hindi namin nakuha yung last na sinabi niyo, teach. Sorry. Sabi ko, ano yung mga bagay-bagay na talagang hanga-hanga makita sa ibang tao? Past na ng mga, let's say, sa news na nalalaman ninyo or naririnig, something worth, thinking about and, examples na magandang gawin. Meron ba? O lahat negative? O lahat Sa negative? news? Yeah. Yeah, meron na. Hindi na po ako nanonood ng news. Sino nanonood pa dito? Wala na si namin nanonood eh. Wala lang nanonood? O sige, ilan tayo? Mostly negative pa rin daw po. Para nakakadagdag lang sa ano eh. Basta yung news wala pasok. Ayaw. Walang pasok daw po. Nako, yan ang yung gusto ninyo ha. Yun na yung good news. Nako. Kailan ulit ba magkakaroon ng bakuna? Ayaw. Pasintabi na po sa mga kumakain. Oo nga. Ako sa balita, dalawang estudyante din sa tabi. Doon ako na-promote. Ano yun? Yung dalawang estudyante sa tabi. Yung Two Girl Scout na nahanap nila nakakabot. grabe din po kasi yung mga news. Puro negative pa. Para magandang balita mo. Usually kumain Wala lang, di na ako ng balita nung nabasa ko yun. Pas 2023 ng buwan, pero hanggang ngayon, hinahanta ko. At nila pinakita yun. Para maging awareness po. Pero mostly negative din yung iba po mga pinapakita nila. Ang parang accurate lang po sa mga positivist. Pag sa dulo, nagbibigay po sila ng mga facts na yung mga gandang lugar. Parang yun lang po yung maganda pang pakita. Yung part na lang na yung Oh, okay. napasok. Mabalik talaga sa mga bata.
Ang pinaka-the best, yung helping people without anyone knowing, no? Ayun. Just help them. Hindi yan mapupunta sa news. Ano, yung iba quiet lang. Mm. Doing their thing with only God as their audience. Oo. Okay, kaya po Okay, tayo. anyway. Ano pa tayo dito? Ano ba? Ano pa tayo dito sa letter M? Okay. So, yun lang ulit, guys. Instead of worrying, ito lang yung secret. Hmm. Next! Next. Ang haba! Babasa na lang po. O sige, mag-assign ka. Mag-assign ka. Busy. Ako po. Sino gusto mong papasahin? Si sa akin na lang po. Zaki! Go, Zaki. Lapit. My friend, peace doesn't come once you get control of everything in your life because that will never happen. Peace comes when you believe God is sovereign, when you trust Him with your worries and anxieties. You can feel peace even though you don't have control of everything because God does have control. What a relief the next time you fear the future, remind yourself to be full of joy in God's sovereignty. Remember what He has already done for you. Celebrate that He is able to do what you cannot. Wow, so para itong pinag-aaralan natin ngayong hapon na ito, nandyan. So, para Yay! sinamarize. So, Yeah. again, I yun love lang the last one. I love the last one. Celebrate that He is able to do what you cannot do. Kasi talagang minsan nagwo-worry tayo kasi yung mga loved ones natin nasa malayo. We want to protect them but we cannot. But God can protect them talaga. Yun ang pinakamaganda din, di ba? You can So, parang in short, guys, pag hindi na natin kaya talagang kontrolin. Kasi, lahat naman yata ng bagay sa mundo, hindi natin kayang kontrolin eh. Si God lang. So, why worry about that, di ba? So, bakit hindi na lang natin i-spend yung time natin na mag-trust sa Kanya? Na huwag tayo mag-doubt sa Kanya. Kasi kaya niyang gawin lahat. Lahat ng mga bagay or lahat ng mga problems natin kaya niyang solusyonan. So, yun lang, guys. so this ends your Meron pa ba? meron pa, yay! Meron pa, Wait, yay! there's more. So, yun na nga, diba? Para last Sunday kasi we talk about out of context verses and everything. So, nag-usap kami ng Ate Joanna kagabi. Nag-usap kami ni Ate Joanna kagabi. So, parang, nung last week kasi habang hinahanda ko rin yung presentation ko, sabi ko, ba't parang may kulang pa? Parang, hindi ako makahanap ng verse of Philippians na pwedeng gawin or parang out of context. Understand. Pwedeng ma-misunderstand, ganon. Yes. So, yung napag-usapan namin is Philippians 4:13, which is na-google ko rin siya daw last week din. Pero hindi ko talaga siya alam kung paano ko siya explain. So, sabi sa Philippians 4:13, I can do all this or all things through Christ who strengthens me or gives me strength. So, na yung parang keyword, na napapansin nyo sa verse na yun, na parang walang connect or parang tingin nyo, nag-make sense ba yun? Yung word na yun dito sa verse na yun? So, ano yung word na sa tingin nyo tayo? Diyan sa verse lang tayo. All things. Yun. So, tama si Ethan. All this or all things. So, all is sa Tagalog, lahat? Lahat, di ba? So kaya ko na palang gawin lahat eh. Kakabalik lang natin kanina, di ba? So, balikan natin yung pinag-aralan natin kanina na i-surrender kay God lahat. Pero sabi dito, kaya natin lahat. All things. So, para saan pa nagbibigyan ko kay Lord kung all things pala, kaya ko nang gawin. Basta nandyan siya. So, ano yun guys? Ano yun? So, yung explanation dito, na nahanap ko namin sa Google. So, pabasa na lang po ulit. So, si Ethan na lang. Since siya yung katabi ko. Yung sa explanation po. Out of context, Philippians 4:13 is used as a blank check promise for whatever is desired. But in context, it is a verse about contentment. It's not about your dreams coming true or your goals being met.
So, parang doon parang ang lalim pa din, 'di ba? Parang hindi mo pa rin maintindihan kung ano yung gusto niyang sabihin. So, ano ibig sabihin ng blank check promise na 'yan or yung context daw, yung verse daw na yun is about contentment daw. So, 'di ba parang napag-aralan natin last week or sa mga last weeks na dapat kung gusto natin mahanap yung context ng verse is babasahin natin yung full passage. Doon na papasok yun. So, ano ba yung sinabi ng previous verse? Before ng verse 13, ano ba? Di verse 12. So, sabi sa verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So, ito yung sinabi ng last verse, before ng verse 13. So to further understand what does the word or the words all things mean in verse 13, let's take a look back on verse 12 or even read the whole chapter for us to fully understand what it means. So ito po yung sinabi sa akin natin Joanna. But hindi ko po talaga siya maintindihan eh. So parang nakita ko yung picture na to, naintindihan ko na siya ng paunti-unti. Sabi ko, oo ano, bakit hindi ko basahin yung buong verse? Bakit hindi ko balikan yung verse 12 before ko basahin yung verse 13? So ano ba yung sinabi sa verse 12 ulit? Being content in any and every situation. So, sabi ko sa sarili ko kagabi, oh ano, baka ito na yung sinasabi sa verse 13 na all this, yung mga tinutukoy ng verse 13 na all this is nasa verse 12. Nai-gets niyo ba ako, guys? Nag-make sense ba ako? So parang yung all this na to is yung mga keywords ng all this nandun sa verse 12. So yung all this na yun is being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. So hindi naman talaga natin yun yung sinabi ng Ethan kanina, never na magiging satisfied kung wala si Lord. So yun Yan lang ang si Stephen Curry, di ba, sa basketball. Oo po. Yun yung motivation. Yun yung parang ano niya, parang yung life verse. Oo. Yeah, kasi 'di ba, isipin natin, minention nga ni BC May kanina, 'di ba? Na si Paul at this time in prison. Nakakulong na siya. Nakakulong siya. Tapos, pero hindi niya inisip yung situation niya, 'di ba? Strengthen niya yung believers, sabi pa nga niya, huwag kayong mag-worry. So, he can do all that kasi content siya in every situation dahil alam niya, as sinabi nga ni BC May kanina, si God yung sovereign. Hindi siya yung may control, di ba? So, kaya niya maging content in every situation. Kaya niya mag-pray. He can have peace from God. Kasi, it is God who gives him strength. Alam niya nandun si God kasama niya. And God holds everything together. So, yun nga. Parang, it wraps up actually the whole, the whole verse. Yeah. Yun po. Na, kaya natin lahat ng mga sinabi na yun. Lahat na sinabi ni BC May, kaya natin maging calm. Kaya natin maging hungry o mabusog. Because of God. To live in plenty or in want. Welcome song na. Wait lang po, mag-welcome song na po. Okay, thank you very much, BC. Yes, yes po. Sige. Iba't ko lang po yung Sir, balik kayo Yes po. Ito Wow. yung question na iniwan sa atin ni BC May. I won't worry about tomorrow. I'm trusting God. Today is the day. Oh. Yeah. So are you ready to surrender everything fully to Jesus? Ayan, so ito yung parang application, I guess. Oo. Oo. Oo nga naman. Yes po. Today has enough trouble. Okay. So, nandiyan pa ba si Pastor Marco? Wala na po. Tanong naman niyo kay Pastor Marco kung tama ba yung mga pinagsasabi natin. Hi, Pastor Marco. Ano pong comment? Okay naman po. Maliban na kailangan naming Ano po, tawag doon accurate naman po. Wow. Okay po. Sige, thank you po. Makakarating po kay BC. Yung kanya. May feedback. Mahalaga po kasi talaga yung na po masasabi. Kaya po, in every presentation,
any Bible verse or any May passage, feedback. ang kailangan po talaga, first and foremost, maliban po, syempre, sa message, is yung context sa Opo. appreciate ko po yun na merong context dun sa kasi po merong mga iba na may iba pong misconceptions about the meaning or the real meaning of Philippians 4:13. And ayun po, happy po ako na na-clear up po yun, especially sa ayun lang po. Amen. Thank you. Sayang wala si BC. Nasaan si Recorded BC? naman po, teach. So, Recorded naman, yay. Right. So thank you very much kay BC. Okay, teacher, maybe we can So, ask the prayer request. hindi, ito yung pinaka-application question oh. How will you deal with your worries and anxieties? After ituro ni BC May lahat yon sa atin. So, paano na natin? We will have to ask them these questions o sila Yeah. mismo mag-answer na nito? Yes, Now na. let's ask them. Sige. No problem with that. Sabi ni Tristan, Stay calm. stay calm daw pa. Actually, it's not very calm now. Naalala niyo pa kung ano yung acronym? Celebrate God and His goodness. Ask God for help. Look on the bright side and meditate on things. Yay! So, helpful din yung nag-notes, di ba? Ang tanong ko, may question ako, di ba? Ano usually ang mga wino-worry ninyo about? What are some of the things that you really worry about ba? Grades ba? Kaya Oh. po masaya kapag walang pasok sa inyo. Grades at school daw. Grades talaga sa school, no? Exams. These are talagang mga worry areas to. So para mawala yung worry niyo, mag-aral ng mabuti para Kasi whatever happens pag nag-aral kayo, it's let God di ba? Minsan siya nagbibigay ng answer sa inyo pag hindi niyo alam yung answer di ba? I notice na if you leave everything to God in your difficult moments, binibigyan ka talaga niya ng answer. Tama ba? Pero dapat syempre inaral mo muna. Diba? Yes, dapat Yan meron na. kang inaral. Kasi syempre, hindi naman in my case din, pag minsan nagwo-worry din ako kung anong ituturo ko. Biglang nagkaroon ng inspiration coming from God. Sa manggagaling yun, hindi naman galing sa akin. Yeah. That was coming from God. And that is so amazing. Diba? So, ano pa yung mga worries nyo? Ipagpe-pray ni Teacher Susan. Oo. Kasi apply natin syempre yung natutunan natin. Mga anxieties, do you worry about your health? Do you worry about money? Sabi po ni Bathan, grades and yung iniisip daw po ng mga tao sa kanya. Sometimes you worry about what people will think of you. Mahirap din yun, Pero mahirap kasi ma-please lahat ng tao You cannot please everyone. So might as well do what Jesus tells you to do and be done with it kasi yun ang pinaka-the best, Better to please God than men. Oo. Better to obey God than men. Kasi minsan nape-pressure tayo, di ba? Lalong-lalo na sa mga groups natin sa school who may probably have a different ideas or opinions about lalong-lalo na sa religion, nagkakatalo-talo din dyan. Di ba? May mga beliefs. Yeah, we worry about that sometimes. Sige, ano pa mga May meron? share daw po si Angel. Sige. Kanina po, meron pa akong nabasa sa parang 100 devotional na binili pa namin na po. About po siya sa doing the good thing or the right thing. It says there na you can do the right thing or you can do the good things even though yung mga best friends or yung mga tao po sa paligid mo, they turn back on you for doing it. Even though na you share God's word and then they turn back on you for sharing it.
me to continue to do it because it's the right thing. It's up to you if you wanna continue it or not, but it's just there to do the right thing and to Hmm. just keep going on. Because even though na people turn back on you, just remember that God is with you and you are doing the right thing. Mm-mm. Naalala ko tuloy yung kanta ni TJ tapos ni Andrea. You're right. Right. So yun, ang ganda ng song na yun. Gustong gusto ko yun. May idadagdag pa po si Josh. Yes, Josh. Ah. Ano yung din ako sa boses ko kung ano ngayon, pero Christian din naman. Kasi medyo may sipon. Pero yun po, yung sana Angel, kasi sinabi niya po, ang ganda rin po na we work for God because may time pa, parang ibig sabihin po nun, pagka magsiserve ka kay Lord, parang ginagawa mo na siya, last day mo na, kumbaga, ito na yung chance mo, wala nang bukas, wala nang do it everything with all of your best. Yung magagawa mo ngayong araw na to, gawin mo na as in wala nang parang bukas, ganon. Kaya, parang ginawa po natin yung ganon kasimple, yung motivation natin na gawin ko na lahat to para ngayon pala, hindi na to kailangan pagpabukas pa. Kaya, marami tayong nagagawa sa araw na nagiging dedicated tayo na gawin yung bagay. Minsan sumusobra pa kayo na natin. Then, ayun yung magandang way na isipin pagka nag-work ka dyan. Isipin mo po, ito na yung huli. Baka rapture na mamaya. Parang ganun. Yun yung idea. If we have that now, by the faithfulness of God. Ay, teach, naririnig niyo po ba? Parang biglang nawala si teacher. So, Kaya ano, Nandito pa tayo. sorry, may nakalimutan kasi ako dun sa kitchen na na phone na inano ng pusa. narinig niyo po yung sinabi ni Josh and Angel? I heard about yung kay Angel tapos kay Josh din. Patapos na. So parang doing your best right now kasi hindi mo alam how long, kung kailan babalik si God, si Jesus. Oo. Yes, narinig ko yun. Kasi, yung every minute counts eh. If you will have the perspective na we're all like ticking bombs, alam mo yun, you will always want to do what's right before God eh. Kasi 'di ba, siya lang yung nagbibigay sa atin ng buhay. And we're also dependent on him. So bakit pa tayo magwo-worry ng everything when even the birds nga, 'di ba? Yeah. They get their food. Tayo pa. So yun. Sabi ni TJ, naisip ko po na to rest in God is to have faith and allow God to handle everything and take the opportunity to do the right thing pag binigay po ni Lord. That's yun. Oo, kasi nasabi ko ba sa inyo yung story ko na actually na-mention ko to kay Teacher Juana eh. Meron akong cousin who wanted to meet me so much na yung mga schedule namin hindi magkatugma-tugma. No? Pag okay ako, hindi siya okay. Pag ako naman yung hindi, what's this? Pag okay naman ako, hindi siya okay. Pag okay siya, hindi ako okay. So, hanggang just left it like that. And then when he went to Papua New Guinea last January, sabi niya, see you in March. Pero hindi na pala mangyayari yun. Kasi last February 11, bigla siyang namatay. And so that really saddened me so much. It shocked me na sobrang hindi ko alam ang gagawin ko kasi napaka niya, kumbaga nakakatuwa siyang kasama. 'Di ba?
So hindi kami nakapag-usap talaga ng matagal o masinsinan. He had his own problems too. It was just so sad na hindi ko na siya makikita. Ang wish ko na, o ang prayer ko na lang, kasi friend ko siya sa Facebook, sana naman nabasa niya lahat ng sinusulat ko dun sa Facebook about God and about His plan for us. Alam mo yung mga ganun. Sana. Pero ano po yung naging lesson nyo dun? Ang lesson ko noon, always make time. Mm. Okay, make time. Even if your schedule is busy, paano mo gagawin yun? Basta, may paraan palagi. Bigay mo lang kay God. Kaya, Ask God for so, help. nag-relax lang talaga ako. Ay, nako. But anyway, God is sovereign. We don't know. Hindi ko din alam kung may nakapag-share sa kanya somewhere. Ang prayer ko na lang is that, He has heard the good news and has accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Yun lang talaga. Baka yun pala yung gusto niyang i-share sa inyo, kaya excited siya kayo makita. I really cannot say. Kasi ang tagal namin nakita, years. And I'm talking about decades, ha? Wow. So, yun, bigla lang, maano siya, bata pa, malakas. So, ganon. Tama yung sinasabi din ni the things we worry about are really very compared sa talagang gusto ni God na mangyari, which is to go out into the world and preach the gospel, teach them. Napaka small time o petty nung mga ibang mga wino-worry natin about, di ba? Anong isusuot ko, anong bibilhin ko, anong kakainin ko. Sometimes, nauubos yung ating oras sa mga ganun eh. Anong gadget kaya ang maganda, naubos na yung oras mo kakapili. Ayan, teach. Tapos na po yung service. Mag-end na po tayo. Alright, sige. Nakabalik na si VC. Yay, VC! Video para malaman mo yung comments namin. Okay. Oh, thank you so much for your presentation. Sobrang ganda. Thank you. Right. Oh, sige. Pray muna tayo? Before we go? Yes Do you po. have any prayer request na mga talagang napaka-important o ano? Other than, of course, we will be praying for your health. Meron bang mga important events sa buhay ninyo na kailangan talagang? Yes, TJ. Ay, andyan pala si Pastor Marco. Andyan ba? Happy birthday to you. Sino may birthday? Happy birthday po, Pastor Marco. Hala! Birthday ni Pastor Marco kailan? Today. Today? David bukas. Yes, si David nandun pa. Hala, Teacher Juana, you missed on that. Kung kaya na po nila. Sige, next week sila ang ating iro-roast. We will roast them next time. Tama ba? Ano sabi doon? Oh, Can we take a picture po muna before we okay. May picture na muna tayo. Picture na muna tayo. Kaya ba magsiksikan? Tingin kayo? Niloko ko na lang po yung mic. Compress. Wow! Sige, compress. Teacher Joanna, tell us if you're ready na. Wait lang. Oh, yung mga hearts nyo, nasaan? Put your hearts out. Control, screen. Testing lang. Okay. Okay, sige, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, kita naman lahat, ano? Sige, buti na lang nakakita. Ulit. Hindi siya. Ayan, 1, 2, 3, smile. Okay. Wow! Alright. Wait lang, check ko Nagsisalita na sila. Kulang pa? Kulang pa, Teacher Joanna? Okay na. Okay. Thank Oh, you. jump shot na. Bye po. Jump shot na, let's pray. Okay, let's pray yung mga may Iwan, sige. Lord, Bye, Ate
Just want to praise and thank you, Lord, for today. Salamat po sa lessons na aming napag-aralan. Thank you for using Visime to teach us about things we need to do about our anxieties and worries. Salamat, Lord, that you are the God who guides us and takes good care of us, Lord. Napakabuti po niyo sa aming lahat. But Lord, we pray for all our students, lahat pong nag-aaral. We praise you, God, kasi nag-pay off na rin yung mga pagpapagod o pagpapagal ni Iya. She got high scores. So for that, Lord, we are so grateful and thankful, Lord. Napaka saya po namin if we get to hear mga news na ganyan. And Lord, also kay TJ, yung kanyang request, help po for school and school projects and events coming up, and so we pray, Lord, na magkaroon sila ng mga good ideas on how to do their projects and to do it in a short span of time lang, Lord, yung kaya nilang matapos agad and that hindi talaga siya mag-delay. So for all of us, Lord, we thank you for providing for our needs. Salamat po for our families, for being for the home that they provide for all of us, sa lahat po ng mga magagandang bagay na natututunan namin. And finally, Lord, we pray na sana, Lord, lahat kami, we will dwell all the time with positive thoughts, things that are good, and that we would entrust to you, Lord, lahat ng mga aming worries and anxieties. So, because you are the God who cares for us and you know everything that we need. So, prayer, Lord, for all safety sa pagbiyahe to and from school. Maiwasan namin ang mga accidents, Lord. Pray that your angels would guard over us, and ingatan mo po kaming lahat, Lord, in our thoughts, in our words, in our deeds. In Jesus' name we pray. Amen. So thank you for coming. Let's see again till we see each other again. Ay, nakalimutan ko pala. Thanking God for the blessing of another year. Blessing for another year kay Pastor Marco and for David. Right? Thank you po. Thank you. Next week kayo ang iro-roast namin. Mag-LSS ba tayo, Teach, next week? Yes. Labas, Yes. saan gusto pumunta next week? May suggestion ba kayo? Lalabas tayo. Ako po wala pa. Next week. Mag-preach. Actually, after ng second service, usually tayo lumalabas, di ba? So, meron ba kayong na-enjoy dati or may bago kayong gustong puntahan? Swimming. Ano yun? Sabi ni Bethan? Swimming. Ay, gusto niyo mag-swimming ulit? Swimming. Pwede naman. Pwede naman swimming ulit dun sa amin. Gusto niyo? Yeah, Basta barbecue. Ano yun? kasi Sige. swimming and barbecue. Kasi medyo mainit na yung panahon, ano? Oo. Gusto niyo mag-swimming sa amin? Pwede. I-reserve ko na. Ay, actually, hindi pala siya nire-reserve. Pero pwede. Gusto niyo? Sige yun po. Sir, Pwede. wait, seryoso ba swimming? Gusto niyo? After na, kasi pwede natin gawin, lahat tayo mag-attend ng Tagalog service kasi si Pastor Marco magtuturo. Tapos after that, punta na tayo sa amin mag-swimming. Yeah, sa Philinvest one. Yes? Oh, wow, si Liam. Sige, Liam. Okay. So, okay ba tayo lahat? Next Kasi week, Job gusto niya. attend tayo lahat ng Tagalog service. Sige, barbecue lang tayo, barbecue. Punta That tayo okay? sa pool. So, Bar- pagdating nyo dito, dala nyo na yung pang-swimming nyo, guys, ha? Huwag nyo suotin sa church. Dala nyo lang. Pwede naman, pwede naman. Sige, teacher, barbecue and ano lang. TJ, hindi mo kaya? Kapit-bahay mo lang yung swimming pool, ah. Exam week. Oh no. Baka gusto mong dalhin mo yung inaaral mo. Actually, the swimming could be a break for you, TJ. Oh, yeah, oo. Mag-aral ka na ng mabuti this whole week para by Sunday, pwede ka na sumali. Okay? So, next week, swimming tayo. Okay. It's a go. It's a go, ah. Sige po.
Ang ano natin, Close meeting natin si place, Pastor Marco. meeting place ay church. Question each na alam po natin. Ako syempre magbibigay ng question, reflection question. Wow. After yung tumugtog, sama-sama tayo pupunta sa pool. Magdala na kayo. Okay, so okay na yung that. Yay! Okay. Thank you po. Paalam na kayo sa parents nyo kasi baka gabihin na naman tayo. Text ka lang. May pasok pa kayo. Teacher Jo, magte-text lang yung mga ma'am sa'yo kung payag sila. Yeah, mag-text na. Oh, binyaw ko na. 14. Sige po. Ayan, sige. Bye na po. Next week swimming, meet up dito sa OMF at 3:30 pero sana maka-attend tayong service muna lahat. Tsaka tayo sabay-sabay. Yes. Okay. Bye. Bye po. Thank you po.